ang panalangin itinuro ng Panginoon. Tayo po'y magsilod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu, sa katawan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong kabutihan ng Ama na di makikita ng tao? Anong pagmamahal niyang di madarama kung lubos ang sa kanila'y pagtanggap sa Kanya? Ano ang mithiin niyang di masusunod nila kung tuwirang siya'y kikilalanin at tatanggapin nila? Kaya't ang lahat ng sa Kanya'y kumikilala, makatatalima, makasusunod sa layo niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ikaw man tao ang nangungusap, kung habang ika'y nagsasalita, may sumasabay sa iyong pangungusap, ito baga ay tama. Ang Espiritu pa kayang di mo nakikita ng sinisiwalat ay tumpak, tama't tugma sa lupa para sa ikabubuti at ikaaayos ng mga anak niya. Kaya nga kung tuwirang ang Ama ang kinikilala ng mga anak niya, ang lahat ng tumatawag at nagsasabing sumasamba sa Kanya, tatalima ng kalooban niya, susundin at tutok din nila. Kaya nga ang wika niya ay maliwanag. Ang pagsamba niyo sa akin ay kapaimbabawan lamang ng panahon ng anak na ibinaba sa lupa. Yaw ng maliwanag na tinuran, kaya nagalit pawa ang mga anak niyang di makatotohanan. Subalit kung napapabilang ka na sa katotohanan at makatotohanang pagtalim at pagsunod, ang pag-aaral mo ay gagawin mong totoo, kaya't ang pagsunod mo ay magiging matapat. Kaya nga ang bawat sumusunod at tumatalima, nababago ang diwa, nababago ang damdamin.
at sa pagbabago ng diwa at damdamin ng bawat nagbagong tuwiran. Silang nasiyahan, silang nagalak, sila ang naaliw na lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang kay hirap sa tuwina, ang magkapanabay, ang di magkaisa at di magkasundo, sapagkat maglalaban sila. Subalit, kapag ang magkakasabay, magkakaantabay, ay kapwa iisa at magkaisa sila, sigurado at pawang kasiguraduhan, magkakaisa sa tama at marapat, magkakasundo silang ganap. Yaw na nga ang ibig ituran, kung tuwirang sumusunod at kumikilala ang tao, sa pagdako rito, aalamin na ang totoo. Sino nga ba ang tinutunguhan, tao baga o kapwa-tao, ang tatanong sa sarili. Subalit kapag natanto kung bakit pumarito, nang dahil hindi sa tao at di pagkataong tutunguhan, kundi para sumambat makinig sama, sabihin niya sa sarili niya, kailangang mataman akong makinig at kailangang mataman akong sumunod upang mawawaan ko, dili kaya maunawaan ang lahat ng layon at nasa ng Ama sa buhay ko. Yaw na nga ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't kung nagsusuri lamang ang tao sa bawat binibigkas sa bibig ng babaeng ito, ay tuwirang makikilala kung ano ang tama at marapat na aral ng Ama. Sapagkat ganang pagkatao di mawiwika ito at ganang katao ay di pag-aaralan ito upang isambit niya sa harapan nyo ay maging marapat na maibigkas. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, huwag ihambing sa mga kwentong pangtao ang mga balita ng Ama sa inyo. Ang kwentong pangtao maaring may tama, maaring may mali. Maaring totoo, maaring hindi. Subalit, ang kwentong balita mula pa sa simula, pawang katotohanang di nagkakabula. Sa mga anak ng Amang susunod at tatalima, mapapatotohanan pawa, ang salita niya'y buhay at di patay kailanman. Kaya't ang nagsasabuhay ay nabubuhay sa kalooban nila. Ang pawang damdaming mainam at mabuti, kaya't sa damdamin nilang naiba't nagbago, sila rin mismo ang lumigaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano mo babalangkasin sa diwa't isip mo ang hakahakang tutularan mo ang aral niya? Paano mo may bibigkas at sisilipin mo lamang sa libro ng buhay ng kapwa mo tao ang may babahagi mo para masabing totoo siya? Subalit, ang lahat ng itinala at binabaybay ninyo, kayong mga mag-aaral ng salitang banal, kung tuwirang tatantu'y pagninilayan nyo, walang hindi totoo. Lahat ng kaganapay nakita ng tao. Kung papaano pa ulit-ulit lamang yaong mga nagsusurit, tunay na nagtatanto, kaya't mapapatotohanang buhay na buhay ang bumuhay sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wikangang maliwanag, binabalangkas pa lamang ng tao, tapos na sa akin ito. Wika pa ring maliwanag, inisip mo pa lamang, alam ko nang isipin mo. Samantalang ang binabalangkas ko'y di nyo mababatid, ang pa sa inyo ay makabubuting layon ko, kaya't ang bawat susunod, mapapabuti sa buhay nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? May mga taong ang ginagawa nila sa kapwa nila ay ayaw nilang mangyari sa kanila. May mga taong makapaghabi lang ng salita para bang lubid na kinakalikat ang dila, hindi naman totoo pawa.
Subalit may mga taong matwid at totoong pangungusap, hindi lahat ay magtiwala. Sapagkat kung tunay na espiritu ang naghahari sa pagkataong nagtuturo at nagluluwal, walang haka-haka, walang katang-isip, pawang katotohanan, sa lupa'y nagaganap, mga tinuturo at sinasambit, ginagalugad ang daigdig, nasisilayang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ang nagmimiti ng kabutihan, hinahanap ay kabanalan. Ang naghahanap ng kabanalan, nasusumpungan ng kaliwanagan. Ang nasumpungan ng kaliwanagan, natututo sa katotohanan. At ang natuto sa katotohanan, nagliliwanag ang buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Buhay ba siya? Kaya nga, mga minamahal, kanino ka dapat umasa mula sa Eklesiastiko? Matibay ang pag-asa ng may mga paggalang sa Panginoon, sapagkat ang pinananaligan nila ay may kapangyarihang magligtas sa kanila. Ang may paggalang sa Panginoon ay walang kinatatakutan. Hindi siya magiging duwag sapagkat nananalig siya sa Panginoon. Mapapalad ang mga taong may paggalang sa Panginoon sapagkat alam nila kung kanino hihingi ng tulong. Ang paningin ng Panginoon ay nakatuon sa mga umiibig sa Kanya. Siya'y matibay na sanggalang at alalay. Siya ang umaalalay sa kanila nang di sila matisod o kaya'y bumagsak. Siya ang nagpapasigla sa kanilang kalooban, nagpapaningning sa kanilang mga mata, nagbibigay ng ganap na kalusugan. Siyang batis ng buhay at lahat ng pagpapala. Kaya't kung nagnanasa kang magpala ka ng kaliwanagan, pangunawa at pagtitibay, wala kang dilit ibang hahanapin sa tuwina, kundi ang sayo'y nagbigay buhay upang matutunan mo't malaman ang bawat kaukulan. At kung nabatid mo ng kaukulan, ikaw mismo bilang nilalang ang siyang magluluwal sa bibig mo ng marapat na pinagmulan ay di mo man lang nasilayan. Sapagkat tuturuan ka nga ng marapat, itatawid ka nga sa dapat, ihuhulagpos ka nga ang ganap, at tutulungan ka sa lahat ng sandali ng buhay mo bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lalo't higit, ang mga napabilang sa paghahari ng bilang maglilingkod at naglilingkod, marapat pa bang ang gawa'y lisya at nalilisya ang mga gawa? Malaki ang pananagutan ng mga may tinanguan. Malalaki ang pananagutan ng mga may pinag-atasan at inatasan. Malalaki ang pananagutan ng mga umuot sumunod sa mawika nila. Mas mainam pang wala kang alam, kaysa marami kang alam, ngunit di mo tinutupad dyan. Sa kaukulan na kalooban ng Ama at kagustuhan niya bilang anak kaniya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ngunit at pasubali, sa narinig mong mas mainam pang walang alam kaysa may karunungan di nakatatalima, huwag ka namang manahan sa walang kaalam at karunungan. Sapagkat kung gayon na lamang ang katwiran mo, mas mainam pa pala ang may alam.
na hindi tumatalima, mas nakakapagpahamak kaysa sa may walang alam na walang pananagutan. Kailan ka matututo naman? At kailan mo may mumulat ang iyong mata sa mga dapat mamulatan kung hindi ka magmimiting matuto sa kalookulan at katungkulan mo bilang nilalang? Kaya ang nagmimithi ng kaginhawahan ng kalooban at kapanatagan ng kalooban, minimithing damhin at mapa sa kanyang amang mahal. Kaya't sa kanyang pagmimithing yaon, patuloy niyang puhapin sa damdamin yung kanyang taga-aliw, yung kanyang magbibigay, aliw ng kanyang buhay. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dito ka. Kayong dalawa, dito. Dito. Dito kayo. Dito. Kayong mga bata, kayo dito sa likod. Dito. O, dito. Dito, kayo. Hindi, doon kayo, dalawa. Hindi, yun lang hindi kayo. Yung dalawang lalaki na yun. Dito. Oy, kayong anak, dalawa doon. Kayong dalawa doon. Dito kayong dalawang lalaki. Ikaw. Yan. O, magkalayo kayo. Wala kayong dikitan. Yan. Sige. Doon ka pa. Lumayo ka pa doon. Yan. Lumayo ka pa. Lumayo ka pa. Yan. Huwag magpang-abot ang kamay. Yan. Yan. Tingnan ko kung di kayo may straight body ngayon. Dito ang titig. Pumasok ba kayo dito para ganyanan? O, diyan ka ngayon. Babanal ka na niyan, ano? Sige. O, dito ang tingin. Iyon, nadamay, di naman kasali yun eh. Doon ka sa likuran. Ikaw, nakapula. Anak, doon ka. Kapula, yan. O, ito, dito, gitna. Ayan, kaganda ng upo ninyo. Sige. Ano? Yan. Sa mga bata, hindi kahiyahiyang ito'y gawin. Ngunit kapag nakita mo yan sa matatanda at sa kanila mo ginawa, ba, hindi tama. Kaya nawa, huwag tularan ng bata sa maling gawa. Bagkus pamarisan kayo sa tamang gawa, kayong matatanda. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung ang mga batang ito nagawa yung mga nagkakalabitan at nagsausap, pinatungo sa harapan, sa inyong mga may edad nakakahiyang tawagin kayo dito at dito kayo. Di ba ga? Ngunit kahit nandun kayo sa likod ng pader na yan, nakikita kayo. Kaya, hindi maililihim kung sino yung nagbubulungan, kung sino yung nag-uusap, kung sino yung nagkakalabitan. Maaari na lang lumabas para hindi nakaka-istorbo sa gustong makaintindi, makaunawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pagtungo dito ay hindi pakikipaglokohan. Ang naririto ay di makikipagloko. Kaya kung ang katapat at katotohanan ng taglay, makikinig sa tinuturan. At di ang pinakikinggan, yung sinisitsit nung katabi. Di bali sana kung ang sinabi, kaganda ng mensahe mo. Napakagandang pakinggan. Subalit kung ang sinabi, alam mo ba, Eka? Naku, talaga Ekang ganyan yan. Paganyan-ganyan pa ang bibe. Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kung tutop din, susundin lamang ng tao ang kalooban niya. Alam niyo baga, hindi lahat ng mga nasa biyaya at pagpapala ay totoo na. At kaya sila'y masaya't nasisiyahan, ang wika nila'y pinagpala kami ng Ama. Sapagkat
doon mo nga masusukat at masusubukan kung papaano kabalang araw ikaw na nagpala at pinagpala sa iyong mga napala ay hindi pala pagpapala yan sa takda, sapagkat ang mga napala mo at pagpapala mo, yung palang nagligaw at yung pala ang nagpalayo sa iyo sa Ama. Dahil hindi mo lubos siyang kilala at kinilala. Subalit, ano man ang kalagayan mo, nandun ka man sa baba, nandun ka man sa taas, nandun ka man sa hirap, nandun ka man sa yaman, kung tunay ang damdamin mo'y bukal at totoo sa Kanya, pare-parehas na makakadama ng pag-ibig niya. Buhay bang Ama? Kaya sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kaya ang bawat araw ay pinagsusumikapan at pinagsusumakita ng mga totoo at tapat sa Ama ang nais nilang gawin ay mabuti. Mula sa Eklesiastiko, mga dapat ikahiya. Mga anak, sundin ninyo ang aking aral at mananatili kayo sa kapayapaan. Maliwanag ang katotohanan, sundin ninyo ang aking aral at mananatili kayo sa kapayapaan. Ano ang papakinabangan ninyo sa kayamanang makabaon o kaya'y sa karunungang nakatago? Mas mabuti pa ang nagkukubli ng kanyang kamangmangan kaysa nagtatago ng kanyang karunungan. Pahalagaan ninyo itong aking sasabihin, mga bagay na may kinalaman sa pagkahiya. May pagkahiyang hindi nararapat at may pagkahiya ring hindi napapanahon. Mahiya kang gumawa ng kahalayan sa harapan ng iyong ama't ina o magsabi ng kasinungalingan sa harap ng may kapangyarihan. Mahiya kang lumabag sa batas sa harapan ng hukom o pinuno ng bayan o ng kalapastanganan sa Diyos sa kapulungan ng buong bayan. Mahiya kang magtaksil sa kasama o kaibigan o magnakaw kaya sa iyong mga kapitbahay. Ikahiya mo ang di pagtupad sa kasunduan o sa sinumpaan at ang magaspang na kilos sa harap ng pagkain. Ikahiya mo ang karamutan kapag ikay ay hinihingan o ang pagkalimot bumati sa mga bumabati sa iyo. Ikahiya mo ang pagtitig sa isang mahalay na babae at ang di mo paglingap sa isang kamag-anak. Ikahiya mo ang pagkuha ng kaparte ng ibang tao o ang panliligaw sa asawa ng iba. Ikahiya mo ang pagpatol sa iyong utosang babae, kaya't huwag kang lalapit kailanman sa higaan nito. Ikahiya mo ang panlalait sa iyong mga kaibigan o ang panunumbat sa taong iyong tinulungan. Ikahiya mo ang pagkakalat ng mga narinig mong usapan o ang pagsisiwalat ng lihim na ipinagkatiwala sa iyo. Sa gayon, magkakaroon ka ng wastong kahihiyan at kalulugdan ka ng lahat ng tao at ng Amang lumalang. Buhay bang Ama? Kung minsan ang tao'y mapabuti lang sa iba, kahit may pahamak, parang kinatutuwa pa. Ngunit ano naman ba ang nakakatuwa doon? Hindi ba't dapat ay malumbay ka sa ugali mong yaan? Sapagkat kung tunay ng matwid ang iyong ugalit tama't tumpak ng iyong gawa, ni hindi mo magawang isang usapin ang anumang nakita mo't narinig sa kapwa mo. Sapagkat kung mismo may isip ka at maganda ang ugali mo, at nakikita mong mali ang kapwa-tao, sila mismo'y kausapin mo't lalo't higit kung ito ay alam mong malapit sa iyo. Sapagkat hindi mo'y katutuwang pinag-uusapan siya. Pagkos ikahihiya mong gawaran mo ng pag-iisip at hindi maganda ang sinumang nagmamahal at kinikilala ka. Mga minamahal ko, katotohanan ng sakit tinuturan. Paano nga ba ang kaliwanagan na nakamtan ng nilalang
Kung patuloy ang gaway, lisya sa sanlibutan. Kaya mapapalad kayong tapat at totoo. Sa gawa nyo'y nagsusuri kayo at ninanamnam ninyo ang dapat namnamin nyo at ang dapat nyong iwaglit ay iwawaglit nyo. Ang dapat nyong kuhanin ay kinukuha nyo at ang dapat nyong gawin ay ginagawa nyo. Sapagkat pawang katotohanan, nalulugod ang Ama sa tama't tumpak sa marapat at dapat na gawi at gawa ng tao sa lupa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Dakila ba siya? Kaya nga kung magkamisan, masigit pang nakikinabang yung ngayon pa lang siya dumati, ngayon pa lang siya nakarinig, ngayon pa lang siya dumama, ngunit napuspos siya. Sapagkat wala man siyang alam, ngunit mataman siyang nakinig, at nang siya'y natuto, nakadamas siyang totoo. Kaya mapapalad kayo, ang mithi Ama, ang kamtin ninyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O kay luwat mo man, nasunod ng sunod sa Ama, wika mo'y Panginoon ko at Diyos ko, ginagamit ako. Ngunit, at pasubali, bibiglang pala ang salitang yaon. Sa damdamin at kaisipan, iba nilalaman, damdaming katauhan, di amang mahal. Hindi nga ba't kahiyahiya ito? Sa Diyos na lumalang, na tinatawag mong Ama at Panginoon ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Iba't iba ang loob at kagustuhan ng tao. Kumisa ng tao ay ganito ang pag-uugali. Halimbawa, nakapag-aral ang kanyang anak at may nanliligaw sa kanyang anak na hindi man nakapagtapos. May taong ganito ang salita. Anong mapapala mo dyan? Ika'y nag-aral at pinag-aral ko. Pagkatapos, magpapaligaw ka lang at mag-aasawa sa walang pinag-aralan. Para baga namang ang pinag-aralan ang nakagaganda ng buhay. Para bagang ang mga nag-aral ay naging matiwasay ang buhay. Kumisan, marami sa mga nag-aral, gulo ang buhay. Marami sa marunong, masama ugali. Sapagkat ang pinairal, ugaling pang tao, hindi ugaling mula sa Diyos na totoo. Huwag masaktan sa tinuturang kung totoo, sapagkat ito ang katotohanan na nasisilayan sa mundo. Kung magkamisa naman, ano mapapala mo diyan? Mahirap lang siya. Gugustuhin mo. Paano kanyang pakakainin? Anong ibubuhay niyan sa'yo? Bandang huli niyan, lahat ng ari-arian natin, simutin lang niyan. Ganyan ang tao. Para namang lahat ng taong mahirap ay mapagsamantala. Kung magkamisan sa tao ngang mayaman ang mapanamantala, sapagkat maraming buhaya. Subalit, huwag magdaramdam sa totoo at tamang tinuturan. Ang pananalitang ito ay katotohanan, kaya't ang panghatol, panghusga ay di marapat sa tao. Ang Ama lang ang tamang hukom at tunay na husgado. Kaya ang tunay at totoo sa Kanya, hindi dapat manlait ng kapwa-tao. Sapagkat ang pagnanalitang hindi tumpak at di marapat, pambababa ng kapwa, hindi katotohanan samang dakila. Manapa ang sabihin mo, anak magnilay ka, magsuri ka sa ibigin mo. Sapagkat di ko mapapasok ang loob mo at di kita mapapaligaya at mapapasaya. Kaya ang gusto kong mangyari sa iyo, ang mapangasawa mo'y ang magpaligaya habang nabubuhay ka. Subalit, hindi mo hamakin at kukutsay ng pagkatao. Mga mahal ko, maraming ganito. Subalit, ang pawang katotohanan, lahat ng tao'y nagsimula
sa payak at mababa. Lamang umunlad at nakatighaw, nang maunlad at makatighaw na ang marami, natuto ng mangmata, manghusgat mangutya, manghamak ng kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, mga mahal ko, habang nagpapakababa ang tao, lalong tinataas ng Ama. Kaya nga't kung magkamisan may magulang, kapag nagkapanabay ang manliligaw ng anak, sinuri lahat ang mga nanligaw, nang makitang yaon ay maunlad at magandang buhay, yun ang piliin mo, gaganda buhay mo. Nang pinili ng anak sumunod sa kanya, bogbog dito, bogbog doon, pala. Yan ang pawang nagaganap sa mundong ito. Hindi lahat ng napilit na suri ng magulang ay napatama at napabuti ang anak. Subalit kapag ang ama ang pumili sa lahat ng kanyang mga anak natatama, natutumpa, silang ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kaya't mayroong mga pangyayari, ipinaglaban ng anak ang kanya, sapagkat siyang nakasuri, siyang nakabatid ng marapat. Kaya naman, ang hamak na kanyang ginusto at ang mabuti at maunlad na buhay na ginusto ng magulang sa isang kapatid na sumud naman ang kapatid niya, bandang huli, silang maligaya. Kahit dukha pinili niya, masaya't maligaya sila, maganda't naging maganda, resulta ng buhay nila. Sapagkat ang pag-ibig ay matibay nilang nakamtan at nagkasama silang nagmamahalan. Mga mahal, sa magkakasama man kung walang pag-ibig, kailan may di sasaya at di liligayang matibay matatag na magsasama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mayroon namang magulang, walang kaalaman sa nagaganap sana, pinagmamalaki at pagmamalaki naroroon sa kanyang mga manugang. Kaswerte ng anak ko, nakapag-asawang mayaman, gwapo na, matalino pa. Ngunit wala pala siyang kamalayan, anak niya'y naglilihim lamang. Yung pala'y di masaya at di maligaya, bandang huli nalaman, hiwalay na sila. Mga mahal, pakatanda ninyo, ang pagsusuri ng tao'y makagkakamali, ngunit ang pagsusuri ng ama'y di nagkakamali. Kaya't kung ang ama ang mamimili sa lahat ng gagawin at itutumpak, itatama sa mga anak niya at susunod naman sila, lahat walang malinis siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang binaybay ko't tinuran sa inyo, nagaganap sa apat na sulok ng mundong ito. Kaya't ang lahat ng marapat kung tutup din ng tao, ligaya ng buhay ay natatamo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Dakila bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hay buhay. Katulad sa mga batang naghilerang ito, sinong makapagsasabing, yung bata na yan, masama ugali niyan. Naku, walang mangyayari sa buhay niyan. Yung bata na yan, tahimik yan, mabait yan. Naku, lalaking mabait yan. Yung bata na yan, napakagasol. Naku, walang ituturong magaling yan. At di lalaking mabuti yan. Sino makapagsasabi at makapagtutudlo sa inyo niyon? Samantalang ang panahon ay nababago. Kaya't huwag hatulan, husgahan ng sinuman. Sapagkat kapag kumilos ang ama, lahat kanyang mababago. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, ngunit at pasubali, kung ikay napili na,
dapat naman pakita mo, iba't na iba ka na nga sa pananaw niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Manapang gawin ninyo. Dumulog kayo sa Ama. Hilingin nyo kung anong marapat sa inyong mga anak. Mula bata pa lamang sambitin nyo na, palakihin sila ng tama at turuan silang huwag kang yabang, huwag kang sinungaling, huwag kang magpalikat-likat ng dila mo. Hindi yung puro sinasabi nyo, mag-aral kang mabuti. Dapat nakahonor ka. Halimbawa ito, halimbawa yaon. Wala nang ginawa't sinabi kundi yaon. Hindi man lang turuan, huwag kang sinungaling, huwag kang mayabang, kundi ang tinuturo, mag-aral kang mabuti, nang makahonor ka, nang makatapos ka, tumaman ka. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya naman nang matapos ang anak sa taglay niyang kayabangan, umawas, kinalos, nawala. Kinalos. Ano ang nagkaroon siya? Nawalang hindi ang lahat sa kanya. Sapagkat ang taong mayabang, taong palalo, taong mapag-imbot, taong hindi dapat, kailan may hindi matutupad ang buong panahon ay gayon, kaya't kinakalos ang lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di, huwag na kayong gumagano, huwag na rin kayong gumaganyan. Diyan na lang kayo. Pumulot. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may gagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong habang gusto nyong makuha nyo lahat, lalo ko kayong di pipigyan. Magagawa ang Ama. Alam kong may, tingnan
Tingnan mo sila, oh, naghihintay lang, maraming nakuha. Magagawa ang Ama pagka winika niya, opo, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manaling umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ayaw mo? Akin. Buhay po ba ang Diyos? Alam nyo ba yung mga batang mababait? Pinagpapala ng Panginoon. Alam nyo ba yon? Yung mga batang habang lumalaki ay sumusunod sa magulang. Ha? Alam nyo, ilang taong ka na? Hoy, ilang taong ka na? Ha? Ito. 10, 10, 9. Ikaw. Ha? Ikaw. Yan ang kahiwagaan. Lahat silang pumasok. 10, 10, 10. Buhay ba nga ma? 10, 11. 10, 9. May naiba ba? Ano ang naiba? Ano ang naiba sa mga edad nila? Walang naiba kundi buwan at araw na. Kaya't halina kayo, mga anak ng Ama, magtanto, magnilay at magbulay. Kahit pantay-pantay ang gulang, iba't iba pinagsilangan. Buhay ba ang Ama? Kaya kailangan surihing mainam. Pag pinagsama-sama kayo, pare-pares kayong 40, sigurado di kayo parehas ang araw ng isinilang at ng buwan. Pero ang taon ninyo, pare-parehas, sabay-sabay. Kaya ibig sabihin lang ng Ama, alam niyang balang kasi ng buhay ng tao. May sinisilang siya ng araw, may sinisilang siya ng gabi. May sinisilang siya ng madaling araw at may sisilang siyang bagong dilim, pahapon. Kaya ibig sabihin, lahat ng araw, lahat ng oras, siya ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung pagninilayan lamang at pagbubulayan ng lahat, ano nga bang hindi mababago kay sarap sumunod at kumilala sa Kanya? Kung daman-daman na ng puso mo'y ligaya, ano pa ang bubuntong hininga? Hindi ba't kay saya kahit anong kinakain mo, nasasarapan ka? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, masarap ang tubo kaysa puhunan. Kaya't kung namumuhunan kayo ng pagpapagal, pagpapakasakit, paghihirap sa unang pagkilala nyo sa Ama, nang makilala nyo na siya, may tubo na ang hirap nyo. Galak, ligaya at saya na. Hindi na dosa. Kaya't kung pagninilayan niyong lahat, sinong nasadlak sa dusa na anak ng Ama, tinanggap kumilala sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, aanin nyo naman yan, anak, mga bulaklak na yan. Ang mga matitibay, matatagang pananalig, pinatutuyo yan, tinatad-tad-tad nila, sinasama sa mga binhi nila. Dili kaya naman sa pataba.
Dili kaya naman sa pagkain ng isda, mga hipon, sa pagkain ng baboy, pagkain ng manok, pagkain ng itik. Yung matatag, matibay ang pananalig sa pananampalataya nila, dadami itlog, dadami ang anak. Lisibo lang mga isda sa parang. Walang isda doon. Sa kanilang palaisdaan. Buhay ba ang Diyos? Sumisibol, bumabalong. O, subukan mong matigangan ng laway kung di ka mamatay. Sige nga. Sino yung taong wala ng laway, buhay pa? May nalaman na ba kayong ganon? Taas nyo nga ang kamay. May nakita na ba kayong walang laway, buhay? Pag ang laway mo'y nawala, pati ikaw wala na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kahit na yung mga umurungan dila, may laway sila. Kaya nga tumutulo, di ba? Tama ba, kapatid? O subukan mo ngang wala ka ng hininga, kung hihinga ka pang mabubuhay ka pa. Hindi na nga. Ba, natural naman kaapo kuntsing. Subalit, kahit wala kang kilay, wala kang pilik mata, wala kang buhok, mabubuhay ka pa. Tama ba? Kaya lang, ano kaya itsura? Kaya binigay ng Ama, kompletos Ricardo, sinubugan niyang mga anak niya. Sipin mo nga kung di ba nga siya ay matalino't mabuti. Binigyan ka ng kilay, binigyan ka ng pilik mata, binigyan ka ng buhok, binigyan ka pa ng bibig. Kaya gamitin ang bibig sa pagbuka ng tama. Huwag sa kung ano-anong nilalabas, tinutulak ng dila na nakasasama. Buhay bang Ama? Kahit wala kang kuko, patay ang kuko mo, mabubuhay ka pa. Subalit, kapag patay na diwa mo, masaya pa bang mabuhay? Hindi na. Kaya buhayin niyo ang diwa niyo sa pananalig at pananampalataya. Kahit patay na ako kunyo, masaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya't sa inyong lahat, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Sulong, nasa libro ba yan ng mga social studies? Sa mga history, sa mathematics, sa science, sa Pilipino. Nababasa mo ba yung mga tinura na yan sa'yo? Hindi. Mababasa mo lamang yan kapag napabatid sa'yo ng Ama, naitala niya sa'yo at naibigkas mo at sinulat mo. Ngunit kung ikaw, tao lamang ang magbibigkas niyan, hindi talinong pang tao yan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung papaano sa tao may sinisilang na pahalang ang bata. Kapag yan ay dinukot ng nagpapaanak, hindi pwedeng katulad siya, biik yan, na pwede mong pihitin. Ang biik, kapag nadukot mo, nakahalang, pwede mong hilahin yung paa unti-unti. Kaya ibig sabihin, iba ang tao, iba ang hayop. Bakit pinagpapantay ng iba? Ugaling hayop, ugaling tao, parehas na lang. Dapat hindi gayon, maiba ang ugali ng tao sa ugaling hayop. Sapagkat ang matwid ay matwid, ang baluktot ay baluktot, ang tama ay tama. Kapag ang Ama ang nagbadya,
lahat dito sa lupa dapat mabahala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya kung halang ang isipan ng tao, dapat dumiretso. Kung baluktot ang katwiran, dapat matuwid. Kung naligaw ng landas, dapat maitama. At kung nagkakasala, dapat magsisina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat sino mapipili kung lahat ng tayo ugaling tao at wala sa pag-uugaling mula sa banal na Espiritu. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Net karamaniyahanang, Net karamaniyahanang, net karamaniyahanang. Buhay ba ang Diyos? Ilang taong ka na? Ilan? Ilang taong ka na? 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 Ilang taong ka? Taon? Ikaw? Ikaw? Ba, kagaling. Wedding niya, sabi nila. Na-wedding na eka sila. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Speaking of wedding, nung matapos po ang anniversary, nasa Batangas ako, ang balita, tiyabang bangka, marami daw tumama. Kagaling naman eka. Dami ekang binigyan ng biyaya. Ano ekang numero? 10-27, tsaka 15-27 daw. Aba! Oo nga, no? Ano? 16-27. Sabi ko naman, ay, talaga ka, kung di ako pinagbigyan. Eh, ako rin, ako'y nakisakay-sakay ka ako. Patay ako. Hindi ako pinatawag. Eh, kung kailan ka ako nasa Batangas, tsaka... O, di po ba? Ano po ang kwento? Ba't binahagi? Pag hindi iyo, hindi sa'yo. Pag ukol sa'yo, kahit gayon mo lang tinaya, tatama. Eh, kahit naman alagaan mo yan, taon na binilang, lugi-lugi ka na, di mo pa mabitawan. Bah! Ano? Wedding? Eh, pag nag-alaga ka mula sa unang buwan hanggang katapusan ng buwan, eh, sa 10 piso na lang yan araw-araw, eh, magkano sa isang buwan? Eh, multiply mo sa isang buwan at 12 buwan. Arong Diyos ko, pagkatapos tumama ka lang ng 10,000. Atay! Buhay ba ang Diyos? Tapos na malato ka, natira sa'yo 5,000. Masarap kasing mamalato, ano? Pero hindi naman lahat na mamalato. Yung iba, sikreto, tumama. Sabi nila, di tumama. Hindi marunong magbigay kahit pisong bingi. Ano? Pero yung iba naman, sa tuwa, nauubos ang tinamaan. Ganyan lang ang buhay. Talagang may mapagbigay at mayroong madamo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alin ang masarap, madamot o mapagbigay? Ay yung madamot, pinagpapalaba, umuunlad. Sa kakatago, kakalihim, ayaw magbigay. Meron ba umunlad? Wala. Pero yung mapagbigay, sinisigurado ko, nagmumultiply. Oh, itaas nga yung kamay na nagbibigay na hindi nagmumultiply. Taas nga ang kamay. Wala. Ay, hindi totoo pagbibigay niyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, ano pang ibibigay mo? Kaya nga tinalbos, sabi nga ng talinghagay, inambing sa talbos ng kamote. Tinalbusan mo ngayon, susuhol diyan. Tinalbusan mo dito, sumuhol doon. Tinalbusan mo dito, sumuhol. Eh, subukan mo, wag mong talbusan, lago lang ng lago ng dahon yan. Walang talbos. Tama ba? O sige, gusto nyo mag-eksperimento? Magtanim kayo ng kamote. O habang lumalago, lumalawak ang baging humahaba, lumalaki naman ang kamote sa ilalim. O,
May pagkabula bang salita ng Ama? Kaya hindi nagaganap yan. Di totoo ang ginagawa mo. Ngunit totoo, sigurado. Binigay mo 1 piso, binalik sa'yo 2 piso. Nagbigay ka 2 piso, binalik sa'yo 3 piso. Lalo na binigyan mo, hindi kumakain, walang pagkain. At napakain mo, nabusog ito. Tuwang-tuwa nga sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang naman, hindi lahat ng hindi kumakain ay nakakatuwang bigyan. Sapagkat kung magkamisan, kaya pala walang kinain, sinugal. Hindi rin tamang pagbahagahagi yan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag namang magagalit sa totoong kwento. At totoong istorya at totoong nilalahad sa tao. Ang taong nagagalit, kaya tumanggap ng mali. Ngunit kapag tumanggap ng mali, matatama. Kaya ang tamang ginawa ay napagpala ng Amang Dakila. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pumayo kayong may galak sa puso nyo, tigib ng ligaya at kasiyahan kayo, liwanag ng buhay ay makamtan nyo, pangunawa ay maganap ng lahat sa inyo, at pagpapalay kang tinyo sa iba't ibang pagpapalang makabubuti sa inyo. Congratulations, anak. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, umayo kayong taglayang liwanag at galak sa buhay nyo. Asamin, umasang, manalig ang kinin. Ang Diyos sa inyo'y may magagawa sa bawat araw at gabi ng buhay.